Magandang umaga po sa inyong lahat. We celebrate the solemnity of Pentecost. Ipinahayag sa Ebanghelyo ngayon ang kahulugan at kabuluhan ng dakilang kapistahang ito. Narinig natin ang pagbati ni Jesus sa kanyang mga alagad na noon ay nagtatago sa isang silid. Bakit? Dahil sa matinding takot. Pagkatapos, at binati niya ito ng sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Pagkatapos ng pagbating ito, sinabi ni Jesus, as the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy Spirit. The gift of peace and the Holy Spirit are cemented together. Ang kapayapaan at ang Banal Espiritu ay hindi mapaghihiwalay. Ang kapayapaan, peace o shalom sa banal na kasulatan ay napakayaman sa kahulugan at kabuluhan. Ayon po sa isang gospel commentary, in the Old Testament, one who is at peace is happy. He has many descendants and friends. He is blessed with abundance and fruitful harvest. He eats his fill and sleeps without fear, and he triumphs over his enemies. Para sa mga Israelita, ang kapayapaan ay higit pa sa pagkakaroon ng maayos, mabuting ugnayan o relationship sa ibang tao at sarili. True peace means a right relationship with God, because God is peace. Well, kailangan ngayon ng mundo ng kapayapaan. Lahat tayo ay naghahanap at nangangarap ng kapayapaan. All of us, as individuals and as one nation, desire and pray for peace. Peace on earth, peace in our country, peace in our family. Lahat naman, yan ang hangad. Hindi yan pang Miss Universe lamang na sagot, peace on earth, or world peace. Ang ganitong panalangin para sa kapayapaan, ang siyang nilalaman ng isang kanta, yung One More Gift. I'm sure alam ito ng marami sa inyo. At dun sa refrain ng kantang ito ay ganitong sinasabi, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth. However, there's another very beautiful message of that song which we must reflect on more deeply if we really want peace. Sinasabi rin ng kanta na, grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within. What's within me. Mga kapatid, hayaan muna nating tumalab, tumimo at tumagos sa puso natin ang mga katagang ito. Nang sinasabi natin ay, Panginoon, pagkalooban mo ako ng katiwasayan ng puso, sapagkat ang mga kaguluhan sa aking kapaligiran ay salamin lamang ng mga kaguluhan sa aking loob. Kaya yung kapayapaan ang hinahangad natin para sa mundo, para sa ating pamilya, will have to start within us, in each one of us. At yung kapayapaan na yun ay magsisimula sa pinaka-basic peace of mind. Interestingly enough,
yung isa pong university, yung Duke University sa US, ay gumawa ng isang pag-aaral tungkol sa peace of mind. Factors found to contribute greatly to emotional and mental stability are: 1, not holding on to resentment and bitterness. Ang pagtatanim ng galit at ang di pagpapatawad ay major factor sa kawalan natin ng kapayapaan. Kaya peace will have to start with the decision to forgive. 2, not living in the past. Ang labis na panghinayang sa mga nangyari sa nakaraan o yung pagsisisi without the experience of being forgiven ay laging nauuwi sa mental health problem and eventually sa depression. 3, not wasting time and energy fighting conditions you cannot change. Tanggapin na lamang natin ang mga bagay na hindi natin mababago. Sabi nga ng isang prayer, Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change. 4, force yourself to stay involved with the living world. Resist the temptation to withdraw and become reclusive. Huwag magkulong at magtago kapag nakararanas ng stress. Stay involved. Stay engaged. 5, refuse to indulge in self-pity when life hands you a raw deal. Ang pagmumukmok, self-pity, dahil sa mga naranasang kamalasan, ay walang ibang naidudulot kundi dagdag na pabigat sa buhay. 6, the virtues of humor, cultivate the virtues of humor, loyalty, compassion, and love. Ang mga old-fashioned virtues na ito ang nagsisilbing matabang lupa na kung saan ang binhi ng peace of mind, kapayapaan, ay nabibigyan ng pagkakataon na tumubo, magkaugat, lumago at mamunga sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. 7, don't expect too much of yourself. Kapag napakalaki noong gap sa pagitan ng expectation natin, self-expectation, at dun sa ability natin na maabot yung inaasahan natin, ay hindi maiiwasan na maramdaman ang kakulangan o inadequacy. Major factor again sa kawalan ng kapayapaan. At panghuli, find something bigger than yourself to believe in. Ang mga taong walang ibang pinahalagan kundi ang sarili at walang ibang inaatupag kundi ang sariling kapakinabangan ay laging mababa at bagsak ang score sa happiness test. Yan yung mga factors na nagko-contribute sa peace of mind. Well, my dear friends, just like the fearful disciples in the upper room, we need to hear the message, peace be with you. Because the fact is, there is so much fear in us. It has something to do, of course, with this pandemic and the crisis it has caused. It has something to do with what we consider as threats and dangers to our personal well-being, physical safety, mental health, to our standard of living and financial security, to our relationships, marriage,
family friendship. Ilan yan sa mga larangan na nagdudulot sa atin ng takot. Kaya nga, napaka-timely ng mensahe ng Pentecostes. Peace be with you. Receive the Holy Spirit. Tanggapin natin ang biyaya ng Pentecostes. Kapayapaan. Buksan natin ang puso natin sa pananahan ng Banal Espiritu na siya lamang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Mga kapatid, tandaan natin, peace, the gift of the Holy Spirit means to be in the midst of troubles and still be calm in your heart. Sa kabila ng mga kaguluhan at kagipitan, matataglay natin ang kapayapaan kung taglay natin ang banal na Espiritu.